Before I go the hospital, I first visited the grave of my wife, Celestine. I have been visiting her almost every week since I came here to the Philippines. I was also almost over a month ago when I saw a woman who really looked exactly like Celestine. At first, I couldn't really believe what I was seeing. Inisip ko na lang na baka gawa-gawa lang ng isip ko yun dahil sobrang miss na miss ko na ang asawa ko. Walang araw na hindi ko siya naiisip kahit noong nasa Amerika ako. Si Celestine pa rin ang nakatatak dito sa puso ko. I kept myself busy while I was in America. There were a lot of women approaching but I don't pay any attention to it. I'm not like before that when someone approaches, I immediately hit them. Tama nga sila. Si Celestine ang nakapagpabago sa akin. Pero ngayon, wala na siya. Parang nawala na rin ako ng gana sa sarili ko. Pero hindi ako sumuko. She was my inspiration to move on with my life. But till now, I still have not fulfilled a request she made to me. Sa loob ng 2 taon, hindi ako nagbalak na palitan si Celestine sa buhay ko. Hindi ko pa kaya. Mahal na mahal ko pa rin hanggang ngayon si Celestine. Wala na sigurong papalit sa kanya sa puso ko. Nagmamaneho na ako ngayon papunta sa ospital pagkagaling ko sa sementeryo. Ito ang unang araw ulit na papasok ako sa dati kong pinagtatrabaho ang ospital. Dr. Wallace, welcome back. Bati sa akin ng mga nurse na naririto pagkadaan ko sa nurse station. Thank you. Balita ko, Nurse Yvette, nag-asawa ka na raw. Opo, Doc Wallace. Sayang nga at wala kayo dito. Imbitahan ko pa naman sana kayo. Huwag kang mag-alala. Pwede mo naman akong imbitahan kapag nagka-baby ka na. Sige, Doc. Sabi mo yan, ha? Nangingiting tura ni Nurse Yvette. Wallace! Salubong sa akin ni Marco na nakalagay ang 2 kamay nito sa suot niyang white coat. Bro, so this is your first day? Nag-fist bump muna kami saka ako sumagot. Yap! Naglalakad naman kami ngayon patungo sa aking opisina. Nang makapasok na kami sa loob ng aking opisina ay inilapag ko sa couch ang mga gamit ko at naupo sa aking swivel chair. Naupo naman si Marco sa visitor's chair at pinagmamasdan ang mga kilos ko. Mukhang okay ka na ngayon, Wallace. Panimula ni Marco at natigilan naman ako sa aking ginagawa. Tiningnan ko naman sa bandang kanan ko ang nakalagay sa aking mesa na litrato namin ni Celestine noong kasal namin. Napabuntong hininga na lang ako at muling binalingan ang aking pinsan. Yes, I'm okay. Unti-unti ko na rin namang natatanggap na wala na siya, na hindi ko na siya makakapiling pa. Ngumiti naman ako sa kanya ng pilit. Dumalaw ka naman daw sa bahay. Namimiss ka na rin daw ni Mami. Namimiss na ba niya ang kagwapuhan ko? Biro ko kay Marco na ikinatawa niya. Saka birthday din kasi ni Daddy bukas. Sure, pupunta ako. Nasa kalagitnaan kami ng kwentuhan ni Marco nang biglang dumating naman si Jake. Wal, grabe na-miss talaga kita. Sabay yakap nito sa akin habang nakaupo ako sa aking upuan. Lumayo-layo ka nga sa akin, Jake. Nakakadiri ka. Sabay tulak ko naman sa kanya. Grabe ka sa akin. Namiss lang naman kita. Jake, kakakita lang natin noong 1 linggo. Huwag kang OA. Pero iba naman pagdating dito sa ospital. Ang boring kasi wala ka. Nariyan naman si Marco. Bakit hindi mo kulitin? Nako, Wal. Kulang na lang ipagtaboyan ako niyan sa opisina niya. Paano kita hindi ipagtataboyan? Wala nga si Wallace, ikaw naman ang pumalit. Naiiling na lang ako sa dalawa dahil para silang bata kung magdiskusyonan. So Wal, what's your plan? What do you mean? I mean, wala ka na bang balak na, you know what I mean?
Sumandal muna ako sa aking swivel chair bago siya sagutin. Wala na siguro, Jake. Wala na sigurong mas hihigit pa kay Celestine. Are you sure, Wal? How about when you told me what you saw on the beach that looks like your wife? What? Gulat akong tinitigan ni Marco. May kamukha si Celestine? Oo, Marco. Sabi ko nga dito kay Wal, baka kako namamalikmata lang siya dahil hindi pa makamove on sa asawa niya. Pero hindi rin Jake eh. She's real. Wal, paano magkakaroon ng kamukha si Celestine? Wala naman siyang kakambal, saka isa pa. 3 lang naman silang magkakapatid at bunso si Celestine. Napahilot na lang ako sa aking sentido dahil kapag naaalala ko ang mukha ng babaeng nakita ko sa beach na kamukhang kamukha ni Celestine ay lalo akong napapaisip. Walis, I think naghahallucinate ka lang. We truly know that you miss your wife. Napatango na lang ako sa sinabi ni Marco. Siguro nga namimiss ko lang ang asawa ko. Katulad ng nakasanayan ko na. Ginawa kong busy ang sarili ko. Malalim na sa gabi nang umalis ako sa ospital. Sa kondo na ako tumuloy. Pagkabukas ko ng kondo ko ay hinagod ko ng tingin ang kabuuan nito. Tahimik, parang walang buhay. Maybe I need to get used of being alone. Noon kasi kapag dumarating ako galing sa trabaho, ngiti at mahigpit na yakap niya ang sumasalubong sa akin. Pero ngayon, bigla na lang itong naglaho. Pabagsak akong naupo sa sofa at isinandal ang aking katawan at pumikit. Naalala ko naman ang wedding picture namin ni Celestine na nakita ko sa dati kong kwarto sa bahay. Mabilis ko itong kinuha sa aking kwarto at tinanggal ang nakabalot. Pinakatitigan ko ito at marahang hinaplos. Bago ako pumunta ng Amerika ay pinatanggal ko itong picture namin kay Papa. Dahil gusto ko pag uwi ko, ako ang maglalagay nitong muli. Sign na natanggap ko na. Tanggap ko nang wala na si Celestine. Matapos kong ikabit ang wedding picture namin sa dingding, ay muli akong naupo at pinagmasdan ang maganda niyang ngiti at ang maamo nitong mukha. Sa mga litrato ko na lang siya makikita at ang mga ngiti niya ay doon ko na lang din masisilayan. Dada! Patakbo akong sinalubong ng kambal na sina JK at Madel nang makababa na ako sa aking sasakyan. Binuhat ko naman sila pareho. Ah, grabe ang bigat nyo na. Because Madel is fat, sagot naman ni JK na ikinatawa ko. I'm not fat, I'm cute, right, Dada? Of course, my girl. Sabay halik ko sa kanyang matambok na pisngi. Doc Wallace, buti nakarating ka. Bati naman ni Mace at katabi naman nito si Marco na papalapit sa kinaroroonan namin. Babies, dapat hindi na kayo nagpapabuhat sa dada nyo. Masyado na kayong mabigat. Natatawang tura ni Marco sa kanyang mga anak. But we miss him, Dad. Nakangusong sagot naman ni Madel. Hayaan mo na, bro. Na-miss ko rin naman sila. Mag-play muna kayo, mamaya tayo naman ang maglalaro. Okay ba yon? Really, Dada? Sabay na wika ng kambal na ikinangiti naming lahat. Opo, promise. Ibinaba ko naman sila at patakbong pumasok sa loob. Sumunod na rin kami nila Marco at Mace. Naabutan naman namin sila Mama at Papa. Pati na rin ang mga magulang ni Marco na masayang nagkukwentuhan sa salas. Walis, anak! Hinagkan ko naman ang pisngi ni Mama at tinapik ko naman ang balikat ni Papa bilang pagbati. Nagmano naman ako kay Tito Cedric at Tita Alexandra at pagkuway na upo sa tabi ni Mama. Happy birthday po, Tito Cedric. Salamat, iho. Nag-umpisa ka na pala ulit magtrabaho sa Southville Hospital. Yes po, Tito, kahapon lang. Akala nga namin mananatili ka na ng tuluyan sa Amerika. Kaya itong mama mo masyadong nag-aalala. Nangingiting wika naman ni na Tita Alexandra. Wala naman po talaga akong balak manatili doon. Saka isa pa po, nandito ang pamilya ko.
Siya nga pala anak, are you sure na okay ka na sa kondo mo tumuloy? May pag-aalalang saad ni Papa. Yes Papa, saka baka amagi na yung kondo ko kung hindi ko uuwian. Sabay naman silang nagtawanan. Kung nagkaanak lang sana kayo ni Celestine, hindi ka sana nalulungkot ng ganyan. Malungkot naman na baling sa akin ni Mama. Ano kaya ang maging takbo ng buhay ko kung sakaling nagkaanak kami ni Celestine? Honey, huwag ka nang malungkot kung nasaan man siya ngayon. I'm sure ginagabayan niya ang anak natin. Oo nga naman, Shane. Sa nakikita ko naman kay Wallace, mukhang okay na siya. Yes po, Tita Alex. I'm totally okay. Huwag po kayong mag-alala. Saka hindi na ako masyadong nalulungkot tulad ng dati dahil unti-unti ko na rin naman natatanggap. Pero si Celestine pa rin ang nariyan sa puso mo. Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinusunod yung sinabi niya sa'yo. Ma, don't worry anak. Hindi ka naman namin pipilitin sa mga bagay na ayaw mo. Pero sana buksan mong muli iyang puso mo. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Mama sa akin. Hindi ko alam kung kailan ko pa pakakawalan si Celestine sa puso ko. Oo nga at hindi na ako nasasaktan pero mahirap siyang kalimutan. Mahirap kalimutan ang taong minahal mo ng lubos at lubos ka ring nasaktan sa pagkawala niya. Po? Gulat kong tinitignan ang direktor ng aming ospital. Nandito ako sa kanyang opisina at kinausap dahil ililipat daw nila ako sa Southville Hospital. May kalahating taon pa lang akong nagtatrabaho dito at heto balak naman nila akong ilipat sa ibang ospital. Pero bakit niyo po ako ililipat? May nagawa po ba akong mali? Lagi naman pong maayos yung trabaho ko dito. Doktora Alcantara, wala kang nagawang mali at isa pa, you're a great doctor. Kaya ka namin ililipat kasi kulang sila sa pedya doon. Dahil yung mga pedya doon kung hindi ng ibang bansa, mga nag-retired na. Hindi pa kasi sila nakakakuha ng ipapalit. Kaya ikaw ang naisip ko. Nakiusap kasi sa akin yung direktor doon kung pwede daw na maglagay ako kahit isang pedya sa kanila. Napabuntong hininga na lang ako at napayuko. Kung kailan naman na okay na ako dito at saka naman nila ako ipapatapon kung saan. Kasalukuyang inaayos ko na ang mga gamit ko dito sa aking opisina dahil bukas na bukas ay lilipat na ako sa Southville Hospital. Napapitlag naman ako nang biglang magring ang cellphone ko. Kinuha ko naman ito sa bulsa ng aking white coat at nakita kong si Christoph ang tumatawag. Hello Christoph! Hi love! Masayang bati niya sa kabilang linya. Napangiti naman ako at umupo muna sa aking swivel chair. Ang energetic mo naman ata ngayon. Anong meron? Wala naman, na-miss lang kita. Bolero, parang hindi tayo nagkita kahapon ah. Siyempre, oras-oras kitang namimiss. Natatawa na lang ako sa kakornihan niya. Christoph is a nice guy and a very gentleman person. May 1 taon na kaming magkarelasyon. Pero walang ligawang nangyari dahil ako lang naman ang kapalit at kabayaran sa pagkakautang ni Mama kay Don Miguel. Ang maging nobya at pakasalan ang nag-iisang anak niyang si Christoph. Namatay si Mama dahil sa sakit na cancer. At bago yon, meron na pala silang napagkasunduan ni Don Miguel na ipapakasal ako sa kanyang anak bilang kabayaran sa pagkakautang sa kanya. Mariin ko itong tinutulan at nangako na lang na babayaran ito paunti-unti. Ngunit hindi ito pumayag dahil may pinirmahan daw si Mama na kasunduan nilang dalawa. Kung hindi raw ako papayag, maaaring mawala daw sa amin ang bahay na pinaghirapang itayo ni Mama. Kaya wala na rin akong nagawa kundi ang sumunod sa kagustuhan niya. Nang makilala ko si Christoph ay talaga namang nakakaakit siya. Iniisip ko minsan kung bakit din siya pumayag sa kagustuhan ng kanyang ama na ipakasal sa hindi naman niya kilala.
He's a very wealthy man that every girl's dreaming of. He's very handsome and kind also. Akala ko noong una ay napakasuplado niya at mayabang dahil sa gwapo siya at mayaman. Pero nang pumayag ako, kaagad na maging fiancé niya ay doon ko nakita ang totoong Christoph Jimenez. Pero sa kabila ng lahat na pinapakita niyang kabutihan sa akin, ay hindi ko pa rin siya magawang mahalin. Sa totoo lang, nasa kanya na ang lahat at hindi rin naman siya mahirap mahalin. Pero sabi nga nila, hindi natuturuan ang puso kung sino ang mamahalin natin. Marami nga ang nagsasabi sa akin na tanga raw ako. Napakaswerte ko na raw kay Christoph pero hindi ko man lang masuklian ang pagmamahal na binibigay niya sa akin. Siya nga pala, pinapalipat nila ako sa Southville Hospital. But why? Hindi ka pa nga nakakaisang taon dyan, tinatanggal ka na nila. Hindi naman nila ako tinatanggal. Ano ka ba? Pinapalipat lang nila ako doon. Kailan ang lipat mo roon? Bukas na. Sige, susunduin kita bukas. Hahatid na kita doon. Huwag na, baka nakakaistorbo na ako sa iyo eh. Love, kahit kailan, hindi ka naging istorbo sa akin. Kahit pa nasa meeting ako, pupuntahan kita kapag sinabi mo. Bigla naman akong nakaramdam ng guilt sa sarili ko. Ang taong handang ibigay ang oras niya para sa akin ay hindi ko man lang masuklian ng pagmamahal. Love, are you okay? Wika niya sa akin nang bigla akong natahimik. I'm sorry, may iniisip lang ako. Sana ako iyang naiisip mo. Ha? Joke lang. Oh fuck, mura niya sa kabilang linya. Bakit Christoph? Anong nangyari? May pag-aalalang tanong ko sa kanya. Love, tatawagan na lang kita ha? May nabangga kasi ako eh. Dadalhin ko lang sa hospital. Hindi pa ako nakakapagsalita ay pinatay na kaagad niya ang tawag. Sana naman walang masamang mangyari, bulong ko sa aking isip. Dr. Wallis, pinapatawag po kayo sa ER. Wala daw po kasing doktor na naka-duty roon. Nasa meeting daw po lahat, sabi sa akin ng nurse na nakadungaw lang sa may pintuan ng aking opisina. Sige, susunod na ako. Tumayo na ako at tinungo ang ER. Nabungaran ko ang isang lalaki na nakahiga at may malaking sugat sa kanyang binte, kaya kaagad ko itong nilapitan. What happened to him? Nabangga raw po, Dok. Sagot sa akin ng isang nurse na pinapahira ng bulak ang mga dugo na umaagos sa hita nito. Sino raw nakabangga? Ako po, Dok. Sabay naman kaming napalingon sa nagsalita. Sorry, hindi ko naman sinasadya. Bigla na lang kasi siyang tumawid kaya dinala ko kaagad siya dito sa ospital. Tumango lamang ako sa kanya at binalingan ang pasyente at sinuri ang natamo niyang sugat. Kailangang tahiin itong sugat niya. Masyado na rin kasing malalim. Sige po, Dok. Sinimulan ko nang gamutin ang mga sugat ng pasyente at pagkatapos ay iyong lalaki namang nakabangga ang aking binalingan. Okay na yung sugat niya. Nagbigay lang ako ng ilang mga gamot na kailangan niyang inumin para sa kirot. Wika ko habang tinatanggal ang aking gloves. Salamat po, Doc. Oh, by the way, I'm Christoph Jimenez. Pakilala niya sa akin at inilahad naman niya ang kanyang kamay na siyang tinanggap ko. Dr. Wallis Miller. Maya-maya ay biglang nagring ang kanyang telepono na kaagad naman niyang sinagot. Yes, love. Kita ko sa mga labi niya ang mga ngiti. Bigla akong naalala si Celestine. Ganito ako noon kapag kausap ko siya sa telepono. Napabuntong hininga na lang ako at mapait na ngumiti. Okay love, I love you. Huling sabi niya sa kausap niya bago niya binaba ang tawag. I'm sorry, Dr. Miller. Tumawag kasi yung fiancé ko. Nag-aalala kasi doon sa nabangga ko. It's okay. Maswerte ka sa fiancé mo dahil kung sa iba yun, baka talakan ka na dahil hindi ka nag-iingat. Natawa naman siya sa aking sinabi. You're right, I'm lucky to have her pero hindi ko alam kung maswerte din ba ako sa kanya.
May lungkot at pait niyang saad sa akin. Bakit naman? Kaninang kausap mo siya, mukhang okay naman kayo. Yes, we're okay, pero hindi ko makuha ang puso niya. Bigla naman akong nalungkot sa kanyang sinabi. Pero bakit niya pakakasalan ang girlfriend niya kung alam naman niyang hindi siya nito mahal? I'm sorry, Dr. Miller. Mukhang nagiging feeling close na ata ako. No, it's okay. Pareho lang din naman tayo. Sabay naman kaming natawa. By the way, Dr. Miller, dito pala malilipat ang fiancé ko bukas. Oh, really? Surgeon din? She's a pediatrician. Oh, I see. Ihahatid ko siya dito bukas at sana magkita tayo para maipakilala ko siya sa'yo. Oh, sure. Sana nga magkita tayo at makilala ko ang maswerteng fiancé mo. Ngumiti lang siya sa aking sinabi. Sige, Mr. Jimenez, mauna na muna ako. May titignan lang akong ibang pasyente. Paalam ko sa kanya. Sige po, Doc. Aalis na rin po kami. Salamat din po. You're welcome. Pagkasabi kong iyon ay tumalikod na rin ako at pinuntahan na ang iba pang pasyente. Are you ready, love? Masayang tanong sa akin ni Christoph nang makasakay na kami sa kanyang kotse. Ngayon kasi ang araw ng paglipat ko sa Southville Hospital at sinundo naman ako ni Christoph para ihatid. Of course, I'm ready. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Ang totoo niyan ay medyo kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Wala pang isang oras ay nakarating na kami sa ospital. Nagtanong naman kami sa information kung nasaan ang pediatric ward. Nagtungo naman kami doon at hinanap ang office kung saan pwede ako mag-report. Binigay ko lang ang ibang mahahalagang papeles ko at sinabi sa akin ang schedule ng pasok ko. Sunod naman kaming pumunta ni Christoph sa magiging opisina ko. Wow, ang laki rin pala ng opisina mo. Manghang wika ni Christoph at naupo naman siya sa isa sa mga upuan dito sa loob ng magiging opisina ko. O bakit parang malungkot ka? Hindi ko alam, para kasing bigla akong kinabahan eh. Love, naninibago ka lang siguro. Gusto mo bang dalawin kita dito araw-araw? Ano ka ba? Ginawa mo naman akong bata. Okay lang ako, Christoph. Siguro naninibago lang talaga ako dahil mag-a-adjust na naman ako. Lumapit naman siya sa akin at inakbayan ako. Don't worry, love. Wala naman sigurong mangangagat sa'yo dito. Pinalo ko naman siya ng mahina sa kanyang dibdib na ikinatawa niya. Biro lang. Siya nga pala, love. May nakilala akong doktor kahapon, yung gumamot sa naaksidente ko. He's nice and handsome. Bala ko nga siyang ipakilala sa'yo ngayon eh. Bakit naman? Kasi ikinwento kita sa kanya at sabi ko kapag nagkita kami, ipapakilala kita sa kanya. Saka paano mo naman nasabing mabait siya? Kahapon mo lang naman siya nakilala eh. Basta alam kong mabait siyang doktor. Napansin ko namang bigla siyang natahimik. Bakit, may problema ba? Hinarap naman niya ako at ngumiti. Wala naman, nag-aalala lang ako baka kasi bigla kang magkagusto sa kanya. Napamaang naman ako at napatakip sa aking noo. Sa gwapo niyang yan, meron din pala siyang insecurities sa katawan. Christoph, hindi mangyayari iyon. Saka paano mo naman nasabi na baka magkagusto ako sa kanya? Dahil sa gwapo siya, ganon? Sa bagay, sa akin nga hindi ka umepekto sa iba pa kaya. Napaiwas naman ako ng tingin at napayuko na lang. May point din naman si Christoph. Hindi ko nga malaman sa sarili ko kung bakit hindi ko siya magawang mahalin. In fact, he already has all the qualities of a man. Luis, I will wait no matter how long. Hihintayin ko na kusa mong ibigay ang puso mo sa akin. Hindi kita pipiliting pakasalan agad ako. Gusto ko kapag ikakasal tayo, nasa akin na ng buong buo ang puso mo, Luis. Hindi ko na napigilan ang maluha dahil sa mga sinabi ni Christoph.
Ramdam ko sa kanya ang sinseridad at nagigilty naman ako. Shh! Don't cry, love. Alam mo namang ayokong nakikita kang umiiyak. Pinunasan naman niya ang aking mga luha habang nakatitig sa kanya. Salamat, Christoph. Bakit ba ang bait-bait mo sa akin? It's because I love you. Paano mo naman nasabing mahal mo ako kung pinilit ka lang naman ni Don Miguel na ipakasal sa akin? It's a long story, pero ang alam ko mahal kita noon pa man. Matutukoy ko ba na maswerte ako dahil ako ang minahal ni Christoph? Sana balang araw dumating na yung oras na masuklian ko ang pagmamahal na binibigay niya sa akin. Alam mo, Wal, simula nang dumating ka dito sa Pilipinas, naging KJ ka na. Samantalang dati, konting yaya ko lang sa'yo, sumasama ka kaagad. Yan ba yung tinatawag nilang sign of aging? Binatukan ko naman si Jake habang naglalakad kami at papunta na sa kani-kanya naming opisina. Sign of aging ka dyan, hindi pa ako ganoon katanda, no? Itong si Marco, given na ito kasi may pamilya na. Ikaw binata ka pa naman kaya enjoyin mo na muna. Huminto naman ako sa paglalakad kaya naman napahinto rin sila. Doon lang napagtanto ni Jake kung ano ang sinabi niya sa akin. Oops! Well, sorry, hindi naman yon ang ibig kong sabihin eh. Siraulo ka talaga, Jake. Mahina pero may diing saway ni Marco kay Jake. Okay lang, tama naman si Jake. Wala pa akong pamilya, kaya dapat enjoyin ko muna ang pagiging binata. Matapos kong sabihin yon ay nagpatuloy ulit ako sa aking paglalakad. Kasunod naman si Marco at Jake sa aking likuran. Rinig ko pa ang bulungan ng dalawa na animoy hindi ko naririnig. Napahinto akong muli nang makita kung sino ang makakasalubong namin. Christoph! Dr. Miller, kumusta? Ayos lang. Anong ginawa mo pala dito? May nabangga ka na naman ba? Biro ko sa kanya. Wala, Dr. Miller. Hinatid ko lang iyong fiancé ko. Ah, oo nga pala. Ngayon pala ang lilipat niya dito. Nasaan na pala siya? Nasa opisina na niya. Tutulungan ko pa sana siya mag-ayos ng opisina niya. Kaso may biglang emergency sa opisina ko. Next time siguro ipapakilala kita sa kanya. Sige, no problem. Siya nga pala si Marco, pinsan ko. At ito naman si Jake, kaibigan ko. Inilahad naman ni Christoph ang kanyang kamay. Pare-pareho kayong surgeon? Kami lang dalawa ni Marco. Pero itong si Jake, saling pusa lang. Sobra ka sa akin, Wal, ha? Iyan ba ang way ng paghihiganti mo? Biro lang, cosmetic surgeon naman siya. Pero kami ni Marco, GS. Ah, sige Dr. Miller, mauna na ako sa inyo ha. Nice meeting you Dr. Marco and Dr. Jake. Nagmamadali namang umalis si Christoph. Siya ba si Christoph Jimenez? Takang tanong ni Jake sa akin. Yes, he is. Kilala mo siya? Tama, nakita ko na nga siya sa magazine. He is the hot bachelor. Talaga? Baling naman ni Marco kay Jake. Oo Marco, sikat kaya siya. Hindi nyo alam? I-stalk nyo kaya siya para malaman nyo. Ano kami, bakla? Sagot naman ni Marco at nauna na siyang maglakad sa amin. I-stalk lang bakla agad? Pahabol ni Jake na ikinailing ko. Hi Mamo! Bati ko kay Mamo Diyosa at Mamo Edna na naghahanda na ng aming hapunan. Hello baby loves! Halika na, umupo ka na dito at kakain na tayo. Yaya ni Mamo Edna habang inaayos ang hapagkainan. Kumusta ang first day mo anak? Hindi ka naman ba nahirapan? Hindi naman po Mamo. Mababait naman po yung mga nurse na nakakasama ko doon. Mabuti naman anak. Kayo ni Christoph, kumusta? Si Mamo Diyosa naman ang nagtanong habang nagsasandok ng kanin. We're okay Mamo Diyosa. Pasensya ka na anak ha.
Para saan po, Mamo? Dahil sa kagagawa ng iyong ina. Napatigil naman ako sa aking pagsubo at hinarap sila, Mamo. Mamo Diyosa, Mamo Edna, huwag na po kayong mag-alala dahil mabuting tao naman si Christoph. Pero bakit hindi mo siya magawang mahalin, anak? Hindi ako makasagot sa tanong ni Mamo Diyosa. Hinawakan naman niya ang isang kamay ko at marahang pinisil. Luis, anak, subukan mong buksan ang puso mo para sa kanya. Ikaw na rin ang nagsabi na mabuting tao si Christoph at nakikita ko naman sa kanya na mahal ka talaga niya. Tama sila, Mamo. Susubukan kong pag-aralang mahalin si Christoph. Napakabuti niya sa akin despite na alam niyang wala akong pagtingin sa kanya at pinakikisamahan ko lamang siya dahil sa kasunduan ni Mama at ni Don Miguel. Sa tuwing maaalala ko yon ay nakakaramdam naman ako ng guilt sa sarili ko. Kakalimutan ko na muna ang kasunduan ni Mama at Don Miguel at susubukang mahalin si Christoph at dahil yon sa sariling kagustuhan ko. Pagkatapos naming kumain ng hapunan ay nagtungo na kaagad ako sa aking silid. Nag-half bath muna ako at pagkatapos sinuot ko naman ang aking pantulog. Naghahanap ako ng libro sa bookshelf ko na babasahin ko sana nang makita ko ang isang folder. Ito yung mga dokumento ng kasunduan nila ni Mama at Don Miguel. Naupo ako sa aking study table malapit sa aking kama at binuksan ang nilalaman ng folder. Tumambad sa akin ang kasulatan at may pirma ito ni Mama at ni Don Miguel at nagsasaad na kailangan kong magpakasal sa kanyang anak na si Christoph Jimenez kapalit ng malaking pagkakautang ni Mama sa kanila. Noong una ay tutol ako sa kasunduang iyon at dahil wala akong kaalam-alam sa nangyayari. Namatay si Mama nang hindi man lang sinabi sa akin ang bagay na yon. Kaya laking gulat ko na lamang na kailangan kong pakasalan si Christoph. Gusto kong magalit sa kanya pero wala na rin namang magagawa ang galit ko dahil wala na si Mama. At isa pa, wala akong karapatang magalit sa kanya dahil utang ko kay Mama ang aking buhay. Bata pa lang ako ay alam ko na hindi ako tunay na anak ni Mama. Pero minahal naman niya ako na parang isang tunay na anak. Pinakain, binihisan at pinag-aral pa sa magandang paaralan. Ngunit nang magkasakit si Mama ay hindi na rin siya nakapagtrabaho sa parlor. Tanging sila Mamo Diyosa at Mamo Edna na lang ang nagpatakbo ng parlor ni Mama. At nang mamatay naman si Mama, sila na rin ang naging pamilya ko at nakasama ko. Itinuring din nila akong parang isang tunay na anak kahit na isa silang Becky. Kahit na ganoon pa man ang kasarian nila, ay hindi naman ito naging hadlang para hindi ko sila ituring na mga magulang ko. Kung tutuusin ay maswerte pa nga ako dahil sa kanila ako napunta. Isang simpleng tao lang at wala din namang maibibigay sa aking yaman. Pero pinuno naman ako ng pagmamahal. Isinarado ko na ang folder at ibinalik kung saan ko ito kinuha. Napabuntong hininga na lang ako at naupo muna saglit sa aking kama. Alam ko, Mama, na iniisip mo lang ang kapakanan ko kung bakit mo iyon ginawa. Kung bakit ka nakipagkasundo kay Don Miguel. Nasabi ko na lang sa aking sarili. Good morning po, Dr. Miller. Bati sa akin ng mga nakakasalubong kong mga nurse at doktor habang tinatahak ko papunta sa aking opisina. Mabuti na lamang at mabilis akong nakasakay ng elevator at hindi ko na kailangan pang maghintay. Pasara na ang elevator nang may mahagip akong isang pamilyar na babae. Naka-side view ito at may kausap na isang nurse. Nang malapit nang sumara ang elevator ay saka lamang ito humarap at doon ko nakita ng malinaw ang kanyang mukha. Nanlaki ang aking mga mata at napamura sa aking isipan. Naghahalusinate na naman ba ako? No, she's not real. Sigaw ko sa aking isipan.
Sakto namang bumukas ang elevator at dali-dali akong lumabas at bumaba sa may hagdan. Nang makarating ako kung saan ko siya nakita ay wala na ito. Bigla ko namang napagtanto ang kanyang suot. Ibig sabihin lang nito ay doktor din siya dito sa ospital na ito. Pero paano ko naman siya mahaharap at makikita sa laki ba naman ng ospital na ito? Napapikit na lang ako ng mariin at napakagatlabi dahil sa aking mga naiisip. Mabibigat ang mga hakbang ko nang tumungo ako sa aking opisina at naupo kaagad sa aking swivel chair. So tama nga ang nakita ko sa beach noon. Hindi ako naghahalusinate lang. Pero paanong nangyari yon na meron siyang kamukha? Hindi lang mukha ang magkatulad sila, pati boses at kung paano ito ngumiti. Damn! Mahinang mura ko at sabay hampas sa aking mesa. Napatayo ako at sinabunutan ang aking sarili. Nakaharap ako sa aking bintana at mabibilis ang aking paghinga. Fuck, Walis! Nababaliw ka na. She is not your wife. She is not Celestine. Malakas na sigaw ko at kausap ko ang aking sarili. Walis, are you okay? Napadako ang tingin kong bigla kay Marco na tila kakapasok lang sa aking opisina. Tinitigan ko lang siya at hindi makapagsalita. Walis, parang namumutla ka. May sakit ka ba? Wala ito, Marco. Stress lang ako. Sigurado ka? Tumango lamang ako at naupong muli sa aking upuan. Ano nga palang ginagawa mo rito? Narinig mo na ba ang usap-usapan dito? Anong usap-usapan? May bago raw doktor dito sa ospital at isa pa pinagkakaguluhan ng mga doktor at nurse dito. Bakit? Artista ba yun para pagkaguluhan? Saad ko kay Marco habang binubuksan ang aking laptop. Ewan, maganda raw as in sobrang ganda. Natigilan naman ako sa kanyang sinabi at sinulyapan siya. Kita ko sa labi niya ang pagngisi. Kailan ka pa naging chismoso ha bro? At isa pa, kahit isang beses, hindi ka tumingin sa ibang babae dahil si Maislyn lang ang babaeng maganda para sa'yo. Tumikhim naman siya at nag-iwas ng tingin. Napapailing na lang ako sa kanyang tinuran. I know you bro, so speak up. Saad ko sa kanya habang nakatutok ako sa aking laptop. Maybe you should try to date her. Nagpakawala naman ako ng malakas na buntong hininga at saka siya muling hinarap. Malaki ba? Ang alin? Takang tanong niya sa akin. Alam mo na, you know. Sabay turo ko sa aking dibdib gamit ang mata ko. Tarantado ka talaga, Walis. Tumawa naman ako ng malakas dahil kita ko sa mukha niya ang pagkaseryoso. I know how you truly love Celestine. Pero Walis, huwag kang tumigil magmahal habang tumitibok pa yang puso mo. Gusto ni Celestine na maging masaya ka. Saka isa pa, Walis, hindi naman namin sinasabi sa'yo na kalimutan mo na si Celestine. Ang amin lang, magpatuloy ka sa buhay mo. Don't worry, the day will come when my heart is ready to love again. Sa ngayon, mas pipiliin ko munang mapag-isa at walang iniisip. Pauwi na ako at kakatapos lang ng last surgery ko. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng pagod dahil sa dami ng pasyente kanina. Nasa tapat na ako ng elevator at dahil sa medyo matagal pa naman itong bumaba, kung nasaang floor ako ay sumandal muna ako sa tapat at ipinikit ko ang aking mga mata. Sobrang antok ko na at pakiramdam ko ay sako-sako namang nakadagan sa aking balikat dahil sa sakit din ng aking katawan. Ilang sandali na nasa ganoong ayos ako ay iminulat ko ang aking mga mata. Muntik pa akong atakihin sa puso nang masilayan ang kanyang mukha. Nasa harapan ko siya at titig na titig ito sa akin na parabang sinusuri ang aking mukha. Hindi rin naman maalis ang pagkakatitig ko sa kanya at nanlaki pa ang aking mga mata. How? Tanging lumabas na lang sa aking bibig habang nakatitig pa rin sa kanya. Ha? I'm sorry, hindi ko sinasadya. Naistorbo ba kita?
Para akong napipi at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ganitong ganito ang naramdaman ko noong una kong makita si Celestine. "Excuse me, are you okay?" Napabalik lang ako sa huwisyo nang muli siyang magsalita. Sa pagkakataong ito ay hinila ko siya at dinala sa fire exit. Nang makarating kami doon ay isinandal ko siya sa pader at tinitigang maigi habang nakatukod naman ang dalawa kong palad sa pader. Gulat naman niya akong tiningnan. "She looks like you." Matapos kong sabihin yun ay malakas naman niya akong tinulak at halata sa mukha niya ang inis. "Ano bang problema mo? Kung naistorbo man kita, well, I'm sorry." Tinalikuran naman niya ako. Ngunit hindi pa siya nakakalabas ng fire exit ay bigla ko siyang hinawakan sa braso at pinaharap sa akin. Kaya naman muntik na siyang masubsob sa aking dibdib. "Aray! Ano bang problema mo?" Nagpupumigla siya pero mahigpit ang pagkakahawak ko sa kanyang braso. "Who are you? Bakit ba gusto mong malaman? Answer me, who are you?" Sigaw ko sa kanya na ikinagulat niya. Mabilis ang aking paghinga, hindi sa galit kundi sa kaba. After all these years, nakita ko si Celestine sa katauhan ng babaeng ito. Pareho kaming natigilan nang biglang mag-ring ang kanyang telepono at iyon din ang pagkakataon upang makawala sa akin. Mabilis siyang lumabas ng fire exit at padabog niyang isinara ang pinto. Napapikit naman ako ng mariin at isinuklay ko ang aking mga daliri sa aking buhok. Fuck! Who is she? Why does she looks like my wife? Mga tanong na gumugulo sa aking isipan. Ang kaninang pagod na pagod kong katawan ay bigla na lamang naglaho dahil sa babaeng yun. Padabog akong lumabas ng ospital at napabuga ng malakas sa hangin. Huminto ako sandali at tinignan ang labas ng ospital. Sino ba yung baliw na yun? Nasabi ko na lang sa aking sarili. Napapitlag ako nang muling tumunog ang aking telepono. Nakalimutan ko itong sagutin dahil sa nangyari kanina at dahil na rin sa pagmamadali ko. Nakita ko sa screen ng cellphone ko ang pangalan ni Christoph, kaya sinagot ko ito kaagad. "Hello, Christoph." "Hi, love. I'm on my way. Malapit na ako. Just wait a little bit, okay?" Okay. Nandito na ako sa labas ng ospital." "Okay, love. I love you." Matapos kong makipag-usap sa kanya, ay ibinaba ko na ang tawag. Nasa malalim ako ng aking pag-iisip nang biglang dumating si Christoph nang hindi ko namamalayan. "Love!" Tawag niya sa akin na hindi ko napansin na nakalapit na pala siya. "Ha? I'm sorry, hindi kita napansin. Kanina ka pa ba?" "Kararating ko lang, love. May problema ba?" May pag-aalalang wika niya sa akin. "Wala naman, may iniisip lang ako. Let's go?" Yaya ko sa kanya at pinagbuksan naman niya ako ng pinto ng kotse. Tahimik lang kaming bumabiyahe nang siya na ang bumasag ng katahimikan. "Love, masama ba ang pakiramdam mo?" Sinulyapan ko naman siya at kita ko sa mata niya ang pag-aalala kahit na nakatutok pa rin siya sa daan. Hindi ko naman alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang nangyari kanina. Pero mas maigi na rin na wag ko na ring sabihin dahil ayoko rin siyang mag-alala. "Pagod lang ako, Christoph, saka masakit din kasi yung ulo ko." Pagsisinungaling ko na lang sa kanya. "Ganun ba? Uminom ka na ba ng gamot?" Pag-uwi ko na lang sa bahay. "Love, wag ka masyadong magpapagod, okay?" "Opo." Nangingiti kong turan sa kanya. As usual, I go to Celestine's grave every week before I go to the hospital. I gently caressed his tombstone and smiled bitterly. "Baby, can you hear me?" Wika ko habang nakatingin sa kanyang lapida. "I saw a woman who really looked exactly like you. Siya ba ang pinadala mo para sa akin?" Ang mukha niya at ang boses niya, "Ikaw na ikaw, baby." Why? Why are you doing this to me, Celestine?" Mga tanong na gumugulo sa aking isip.
Simula noong makita ko ang babaeng kamukhang-kamukha ni Celestine ay hindi ko na siya maalis sa isip ko. Sino ba siya? Bakit kamukha niya ang asawa ko? Fuck! Mura ko habang nagmamaneho na ako papuntang ospital. Mahigpit naman ang kapit ko sa manibela at medyo napabilis din ang patakbo ko. Hindi ko napansin na meron palang babaeng patawid at mabuti na lang ay nakapagpreno ako kaagad. Lumabas ako kaagad ng sasakyan ko para tignan kung okay lang siya. Nakita ko siyang nakaupo na sa semento at nakatabing ang mahabang buhok nito sa kanyang mukha. Miss, okay ka lang ba? Pasensya ka na ha, hindi kasi kita napansin eh. Hinawi naman niya ang kanyang buhok na tumatabing sa kanyang mukha at masama akong tinitigan. Pareho pa kaming nagulat nang makilala namin ang isa't isa. Mabilis itong tumayo at hinarap ako. Ikaw na naman? Gusto mo ba akong patayin ha? Singhal niya sa akin, nasa lubong ang mga kilay. Hindi naman ako makapagsalita at nakatitig lang sa kanya. O ano, napipi ka na? Hindi ko sinasadya, nagmamadali kasi ako eh. Dadalhin na lang kita sa ospital para ma-check kita kung may pilay ka. What? Don't worry miss, I'm a doctor. Magkamukha nga sila ni Celestine pero magkaiba naman sila ng personalidad. Hindi na kailangan, kaya ko na ang sarili ko. Pinulot naman niya isa-isa ang mga gamit niya na nagkalat sa sahig. May I know your name? Natigilan siya at mataman akong tinitigan. Sorry, I don't talk to strangers. Kaya nga tinatanong ko ang pangalan mo para hindi na tayo strangers. Pilosopo ka no? Ang sungit mo no? Wala kang pakialam. Sabay tayo niya at pinagpag ang kanyang damit. Ako na nga ang nagmamagandang loob sa'yo tapos ikaw pa ang galit. So dapat bang ipagpasalamat ko sa'yo kasi muntik mo na akong masagasaan? Napabuntong hininga na lang ako at tinitigan siya. Galit ang kanyang mukha at salubong ang mga kilay. Ganito pala ang itsura ni Celestine kapag galit na galit. Oo nga at pareho sila ng mukha pero magkaiba sila ng ugali. Masyadong masungit ang isang ito. Sumabay ka na lang sa akin. No need, kaya ko na ang sarili ko. Matapos niyang sabihin yon ay mabilis niya ako tinalikuran at naglakad palayo. She's different, wika ko sa aking sarili habang nakatanaw sa kanya palayo. Pumasok na ako sa aking sasakyan saka umalis sa lugar na yon. Pagkarating ko sa aking opisina ay naupo muna ako sa sofa at isinandal ang aking likod at saka pumikit. Kahit nakapikit ako ay mukha ng babaeng iyon ang nakikita ko. Napamulat ako at inihilamos ang mga palad ko sa aking mukha. Shit, who is she? Bulong ko sa aking sarili. Hey Wal, bungad ni Jake na kapapasok lang sa aking opisina. Naka-scrub suit pa ito at halatang kakatapos lang ng surgery niya. Tapos na ang surgery mo? Tanong ko sa kanya nang makaupo na siya sa aking harapan. Yap, may nagpaayos sa akin ng ilong kanina lang. Baka may gusto kang ipaayos. Ano namang ipapaayos ko? Gwapo na ako, hindi na kailangan. Wow, talaga lang ha? Baka kako gusto mong ipaayos yung puso mo. Sira ulo ka talaga, dami mong kalokohan. Tumayo naman ako at umupo sa aking swivel chair. Siya nga pala, Wal, nabalitaan mo ba? Ang alin? May bago daw doktor sa pediatric ward, saka maganda raw. May girlfriend ka na Jake, kung kani-kanino ka pa tumitingin, saka sinabi na sa akin ni Marco yan. Ano ka ba, hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Natigilan naman ako sa aking ginagawa saka siya hinarap. Jake, pwede ba ha? Well, just take a look lang baka magustuhan mo siya. At isa pa, hindi naman namin sinasabi sa'yo na kalimutan mo na si Celestine. Alam naman namin na hanggang ngayon ay nasa puso mo pa rin siya. Kahit na pagbali-baliktarin mo ang mundo, hindi na siya babalik. I think it's time for you to move on. Napayuko ako at matamang nag-isip. Tama naman si Jake.
Kahit anong gawin ko at kahit na hindi pa ako magkaasawang muli, ay hindi na mabubuhay si Celestine. Jake, nakita ko ulit siya. Iyong kamukha ni Celestine. Are you sure, Wal? Yes, Jake. And this time, hindi lang siya basta guni-guni lang. She's real at isa pa. Hindi lang isang beses ko siyang nakita. Muntik ko pa siyang masagasaan kanina. What? Kamukhang kamukha niya si Celestine. Iisipin ko ngang may kakambal siya eh. Paano namang magkakaroon siya ng kakambal? Di sana sinabi na sa'yo ng mama niya na may kambal si Celestine. Naguguluhan ako, Jake. Kung hindi lang natin alam na namatay si Celestine, iisipin nating siya yun. Alam mo, Wal, bigla akong kinilabutan. Bakit? Kunot noo ko siyang tinitigan. Kanina ko pa tinitiis to eh. May masakit ba sa'yo? Oo, Wal, masakit yung tiyan ko. Natatai ata ako. Napabuntong hininga naman ako at tinignan siya ng masama. Lumayas ka na nga dito, Jake. At ilabas mo na yang kanina mo pa pinipigilan dahil sa kakachismis mo. Nagmamadali naman siyang lumabas at hawak pa nito ang kanyang pang-upo. Naiiling ko naman siyang tinitigan. Sumandal ako sa aking swivel chair at hinilot ang aking sentido. Sumasakit na ulo ko sa kakaisip kung sino ba talaga ang babaeng yun. Padabog akong pumasok sa loob ng aking opisina at inihagis ko naman sa upuan ang aking bag. Nakapamaywang naman akong humarap sa aking lamesa at napabuga ng malakas na hangin. Nakakaasar talaga. Bakit ba kasi palagi ko na lang siyang nakikita? Hindi porket gwapo siya ay... Napahinto akong bigla sa susunod kong sasabihin. Teka, sinabi kong gwapo siya. Ha? Hindi siya gwapo. Mas gwapo pa nga sa kanya si Christoph, no? Napaka-antipatiko kainis. Nagpapadyak pa ako sa sobrang inis sa kanya. Akala ata niya nakalimutan ko na yung ginawa niya sa akin, ha? Siguro naman hindi ko na siya makikita pa. Doktora Alcantara. Ano? Gulat ko siyang hinarap. Ganon din ang nurse na tumawag sa akin. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Sorry talaga, may iniisip lang ako. Okay lang po, doktora. Pinapatawag po pala kayo ni Doktora Jeronimo. Sige, salamat. Susunod na ako. Kaagad na lumabas ang nurse at inaayos ko naman ang aking sarili. Erase, erase, erase. Iwinawasiwas ko pa ang aking kamay sa ere. Kailangan good vibes lang. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas ng aking opisina. Siya nga pala, Jake. Bakit wala si Rocco dito? Kasalukuyang nandito kami sa kanyang bar at napansin kong iba ang nasa bar counter. Pumunta muna ng Isla Monte Alegre dahil may aasikasuhin lang daw siya saglit doon. Maya-maya ay may biglang tumawag sa akin sa di kalayuan. Hindi ko naman ito maaninag dahil may kadiliman din sa kanilang pwesto. Kaya siya na rin ang lumapit sa aming pwesto. Doon ko na lang siya nakilala ng mapagsino ito. Christoph? Kumusta, Dr. Miller? Ayos naman. Sino nga palang kasama mo? I'm with my employees. Birthday kasi noong isang employee ko. Niyaya ako kaya heto nandito ako ngayon. Nakangiti niyang saad sa akin. Halika, upo ka muna. Yaya ko naman sa kanya at umupo siya sa aking tabi. Kilala mo na si Jake, right? Yes, pare. Nakipagkamay naman siya kay Jake at tinanggap naman nito. Okay lang ba na nandito ka? Hindi ka ba nila hahanapin? Okay lang yun. Saka busy rin sila sa kani-kanilang girlfriend. Bakit hindi mo nga pala kasama yung girlfriend mo? May report pa daw kasi siyang gagawin. Alam mo naman, workaholic din yun. Natatawa niyang turan sa akin. Ikaw, Dr. Miller, may girlfriend ka na? Pareho kaming natahimik ni Jake sa tanong ni Christoph. Napansin naman niya ito. Sorry may mali ba sa tanong ko? Magsasalita na sana ako nang si Jake na ang sumagot.
He doesn't have a girlfriend, pero meron siyang asawa. She died 2 years ago. I'm sorry, Dr. Miller. Okay lang, Christoph. Sumimsim naman ako ng alak at ngumiti sa kanya ng pilit. But one day, I saw someone who looked like her. Talaga? So, ano daw pangalan niya? I don't know. Ayaw niyang sabihin sa akin, saka narinig ko na yung pangalan niya noong una ko siyang makita. Kaso, nakalimutan ko lang. At isa pa, napakasungit niya. Opposite siya ng asawa ko. Nako, Dr. Miller, hindi kaya may kakambal yung asawa mo? Walang kakambal ang asawa ko, saka 3 lang silang magkakapatid at bunso ang asawa ko. Paliwanag ko kay Christoph. Alam mo, Wal, why don't you ask Tita Celicia para maliwanagan ka? Jake is right. I'm going to ask Mama Celicia para matapos na rin itong gumugulo sa isipan ko. Kinabukasan ay maaga akong pumunta sa bahay nila Mama Celicia. Wala na si Darren at Clarence dahil pumasok na ito sa kanilang opisina. Naabutan ko naman si Mama na naghuhugas ng plato sa kusina. Mama! Napalingon siya at iniwan muna ang kanyang hugasin. Ikaw pala anak, halika upo ka muna. Umupo ako katabi ni Mama at mahigpit siyang niyakap. Niyakap din naman niya ako pabalik. I'm sorry ma kung hindi ko kayo nadadalaw madalas. Kumala siya ng pagkakayakap sa akin at hinawakan ang 2 palad ko. Okay lang iho, alam ko naman na busy ka. Ma, miss na miss ko na si Celestine. Ako din anak, miss na miss ko na din siya. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko ma. Parang nakikita ko siya palagi. May nakita pa akong kamukha niya. Pakiramdam ko tuloy may kakambal siya. Tinignan ko naman si Mama Celicia pero wala akong nakita sa kanyang pagkagulat. Nakita ko lamang itong ngumiti sa akin. Kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya makalimutan anak. Tama ma, pero hindi na ako nasasaktan. Tanggap ko na rin naman po ma. Ilang segundong katahimikan bago muling nagsalita si Mama Celicia. Walis anak, hindi mo pa rin ba binubuksan niyang puso mo para sa iba? Napayuko ako at hindi malaman ang isasagot sa kanya. Magiging masaya si Celestine kapag may babaeng nagpatibok ulit niyang puso mo. At malay mo, yung babaeng yun nandyan lang pala sa tabi-tabi. Natawa naman ako at muling niyakap si Mama Celicia. Thank you po ma. You're always welcome iho. At you're always welcome here. Thank you so much ma. Grabe, ang ganda nung bagong doktor sa pediatric ward no? Oo nga saka ang gwapo nung jowa Sikat na businessman yun, di ba? Mga usap-usapan na naririnig ko sa loob ng elevator. Siya siguro yung sinasabi nila Marco at Jake. At saka yung boyfriend sikat na businessman. Ipinilig ko naman ang aking ulo at nag-isip. Iyon siguro yung kinikwento ni Christoph na dito nagtatrabaho ang girlfriend niya. Bumukas na ang elevator at mabilis akong lumabas. Doktora Luis! Napahinto akong bigla dahil sa narinig na pangalan. Luis? Katagang lumabas sa aking bibig. Mabilis akong lumingon at hinanap ng aking mata ang tinawag nilang Doktora Luis, ngunit hindi ko na ito makita. Parang narinig ko na kung saan ang pangalang yun. Bulong ko sa aking sarili. Napailing na lang ako at nagtungo na sa aking opisina. Hi baby, how are you? Bati ko sa batang babae. Pagkapasok ko sa aking opisina. I'm fine po. You're so cute. Thank you po. Masayang sagot niya sa akin. Mami, ano pong papacheck up niyo sa kanya? Tanong ko sa kanyang ina. Hindi po kasi nawawala yung ubo niya. Saka sinisipo na rin siya. Ganun ba? Sige, check ko lang siya Lumapit ako sa bata at pinakinggan ang kanyang paghinga.
gamit ang stethoscope. Okay, mami. Bibigyan ko siya ng ilang mga gamot, ha? Sige po, doktora. Doktor Ganda, may boyfriend na po ba kayo? Tanong sa akin ng batang pasyente ko. Napangiti naman ako sa kanya. Yes, baby, meron na po. Doktor din po ba? Hindi eh, he's a businessman. Ay sayang, malungkot niyang sagot sa akin. Bakit naman, baby? Mas bagay po kasi kung pareho kayong doktor. Nangiti naman ako dahil sa sinagot niya. Nako, doktora, pasensya ka na ha. Medyo madaldal kasi itong anak ko. Nako, mami, okay lang po. Ang cute nga niya. Mag-aalas 9 na ng gabi ako natapos sa mga ginagawa ko sa aking opisina. Mabilis kong tinungo ang elevator at pinindot ang down button. Maya-maya ay biglang nagring ang telepono ko at si Christoph ang tumatawag. Yes, Christoph. Sorry love, hindi kita masusundo ngayon. Nandito pa kasi ako sa meeting with the clients eh. It's okay, magta-taxi na lang ako pauwi. Sige love, ingat ka ha. Text mo ko kapag nakauwi ka na ha. Okay, mag-iingat ka rin ha. Sure love. Saktong kakatapos ko lang makipag-usap kay Christoph ay bumukas na ang elevator. Nagulat naman ako kung sino ang nakasakay roon. Kita ko rin sa mukha niya ang pagkagulat. Para akong tuod na hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Tumikhi muna siya bago magsalita. Sasakay ka ba o hindi? Bigla naman akong kinabahan dahil walang ibang sakay kundi siya lang. Napairap naman ako at sumakay na ng elevator. Nasa likod niya ako at nakasandal sa dingding. Hinagod ko naman ito ng tingin. In fairness, maganda ang katawan niya. Bulong ko sa aking isipan. Nanlaki naman ang aking mga mata nang may mapagtanto. Bigla kong naalala nang sinabi niyang doktor siya noong time na muntik na niya akong masagasaan. So it means dito siya nagtatrabaho? Napakagatlabi na lang ako at nakatitig pa rin sa kanyang likuran. Are you done checking me out? Napapitlag ako at napatingin sa pintuan ng elevator. Napatapik ako sa aking noo nang makita na nakatingin siya sa salamin ng elevator. Nakalimutan ko na kita nga pala ang refleksyon ko doon. Nang bumukas na ang elevator ay dali-dali akong lumabas dahil sa pagkapahiya. Hey, slow down. Walang humahabol sa'yo. Sigaw niya sa akin. Kaya napahinto naman ako at pumihit sa kanya paharap. Isa nagmamadali ako eh. Bakit ba ang sungit mo? Wala kang pake. Natatakot ka ba sa akin? Don't worry, hindi naman kita hihipuan. Kita ko pa siyang ngumisi, kaya mas lalo akong naasar. Ang bastos mo ah. Can't you see I'm wearing my clothes? Napabuga naman ako ng malakas sa hangin at sinamaan siya ng tingin. Hindi ka rin pala bastos, napaka-pilosopo mo pa. Matapos kong sabihin yon ay mabilis akong tumalikod at naglakad na palayo. Nakaharap ako sa salamin dito sa aking kwarto at nakatingin lang sa aking refleksyon. Napadako naman ang tingin ko sa suot kong engagement ring na bigay ni Christoph noong ginanap ang aming engagement party. Marahan ko itong hinaplos at tipid na ngumiti. Napakabait ni Christoph, kaya hindi ko malaman sa kanya kung bakit nagtsatsaga pa rin siya sa akin. Kahit na alam niyang hindi ko pa kayang suklian ang pagmamahal na inaalay niya sa akin. Minsan iniisip ko na rin na bigyan ng pagkakataon ang sarili kong mahalin siya. Noong una pa lang na magkakilala kami dahil sa isang kasunduan ay hindi niya ako pinakitaan ng hindi maganda. Bagkus, ginusto pa ako nito at minahal. Siguro panahon na para bigyan din naman siya ng pagkakataon. Pumunta na ako sa aking kama at nahiga. Maya-maya ay naisip ko naman ang bastos na doktor kanina. Bigla naman akong nagngingit-ngit sa galit. Tumihaya ako at humalukip-kip. Hindi porket gwapo siya, may karapatan na siyang mambastos. Sino ba siya sa akala niya?
Wika ko naman sa aking sarili. Teka nga muna, bakit ba ako na-attract sa kanya? No, no, no. Erase, erase, erase. Iwinasiwas ko pa ang palad ko sa hangin. May araw ka ring Dr. Antipatiko. Good morning, Doktora Alcantara. Bati sa akin ng nurse na kasabay kong nag-aantay ng elevator. Good morning din. Nang bumukas na ang elevator ay pumasok na ako kaagad. Pumwesto ako sa bandang likuran dahil sanay ako na lagi sa may likuran. Pasara na sana ang elevator nang mayroong biglang humabol pa na sasakay at iniharang nito ang kanyang braso. Oops! Thank you, Miss Beautiful, wika niya sa elevator girl. Nagulat pa ako nang makita kung sino ang kasama niya. Peste siya na naman, sigaw ko sa aking isipan. Ang laki-laki ng ospital, bakit palagi na lang kaming nagkikita ng antipatikong doktor na ito? Naglagay naman ako ng face mask para hindi ako nito makilala dahil panigurado may masasabi na naman ito. Doktora Alcantara, ayos lang po ba kayo? Tanong sa akin ng nurse na katabi ko. Ha? Oo, ayos lang ako. Medyo inuubo din kasi ako eh. Umubo naman ako kunwari at yumuko para hindi nila ako mahalata. My gosh, bakit ang tagal naman nilang bumaba? Bulong ko sa aking isipan. Napansin kong tumingin sa bandang likuran si Dr. Antipatiko kaya napayuko akong muli. Para tuloy akong kriminal na nagtatago sa mga pulis. Ilang sandali pa ang lumipas ay bumaba na din sila kaya naman nakahinga ako ng maluwag at tinanggal ko na ang aking mask. Nagmamadali akong pumunta sa aking opisina at umupo sa aking swivel chair. Kakaupo ko pa lang nang biglang pumunta sa opisina ko ang aking sekretarya. Doktora Alcantara, baka pwede daw ninyo pong tingnan yung pasyente sa ER. Need daw po kasi ng pedya roon. Okay, sige, susunod na ako. Pagkalabas ng sekretarya ko ay inayos ko muna ang ibang gamit ko. Sinuot ko ang white coat ko at lumabas na ng aking opisina. Naririnig ko ang malakas na pag-iyak ng batang babae. Pagkapasok ko pa lang ng ER, nasa tansya ko ay nasa edad na 10 taon. Lumapit naman ako sa kinaroroonan nila. Yakap-yakap naman siya ng kanyang ama at nasa tabi naman ang ina nito. Ano pong nangyari? Madalas pong sumasakit ang ulo niya, doktora eh. Tapos suka po siya ng suka. Hindi na nga po namin alam ang gagawin namin. Naiiyak na wika ng ina ng bata. Sige po, ipapalaboratory test natin siya. Saka CT scan na rin. Tinawag ko naman ang nurse para ipalaboratory na ang bata at isagawa ang CT scan. Ipinaliwanag naman sa akin ng doktor ang resulta ng CT scan habang nakatingin sa monitor. So you mean? Yes, doktora. She needs a brain surgery as soon as possible. Napabuntong hininga naman ako at sinulyapan ang isang pasyente kasama ang magulang niya na nakaupo sa visitor's chair at hinihintay na lang akong lumabas. Doktora, ano pong resulta? Malungkot ko naman silang tinignan, pati na rin ang batang babae. Naaawa ako sa kanya dahil napakabata pa niya para sumailalim sa surgery. Ma'am, she needs a brain surgery as soon as possible. Gulat nila akong tinitigan at napatuto pa ng bibig ang ina ng bata. Bakit? Ano pong sakit ng anak ko, Dok? She has a brain tumor. Napaupong bigla ang ina ng bata at inalalayan naman ito ng kanyang asawa. Kaya dapat pong maisagawa na ang surgery sa kanya para hindi na po kumalat. Paliwanag ko naman sa kanila. Bumalik na kami sa ER at pinakonfine ko na muna ang bata para matignan din siya ng doktor na magsasagawa ng operasyon. Nurse Mireille, sino po bang available na GS ngayon? General Surgeon. Si Dr. Marco po sana kaso ang dami naman niya pong naka-schedule na surgery ngayon. Si Dr. Cristobal, di ba surgeon din yon? Nasa Palawan po, doktora.
May seminar po sila ngayon doon. Pero try ko po si Dr. Miller kung available po siya ngayon. Okay, sige. Pakitawagan mo na lang siya. Sige po, doktora. Sandali lang po. Sinimulan naman niyang tawagan ang doktor at mabuti na lamang ay bakante ito. Pakihintay na lang po, doktora. Pababa na raw po siya. Okay, sige, salamat. Bumalik na muna ako sa aking pasyente at sinabing papunta na ang titingin na doktor sa anak nila. Kasalukuyan ko namang inaayos ang dextrose ng bata nang magsalita ang nurse na katabi ko. Ayan na po pala si Dr. Miller. Napalingon naman ako at nanlaki ang aking mga mata nang makilala kung sino ang tinutukoy nito. Laking gulat din niya nang makalapit na siya sa amin. Saglit kaming nagkatitigan at ako na rin ang nagbaba ng tingin. Tumikhim muna siya bago nagsalita. Can I see her laboratory test and the result? Kaagad ko namang binigay sa kanya ang resulta. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga kamay ko at ang mga titig niya ay hindi man lang inaalis sa akin kaya mas lalo akong nailang. Kung wala lang sana kami sa harap nitong pasyente ko ay kanina ko pa siya binulyawan. Seryoso niyang binasa ang ibinigay ko sa kanya. So we have to do a craniotomy. Wika niya sa mga magulang ng bata. Ano pong ibig sabihin nun, Doc? Tanong ng ama ng bata. Common type of surgery to remove a brain tumor. Kailan po pwedeng isagawa ang surgery? Schedule natin the day after tomorrow. Sumang-ayon naman ang mga magulang ng bata at pagkatapos namin silang kausapin ay nauna na akong lumabas ng ER. Hindi ko namalaya na kasunod na rin pala siya sa akin. I knew it. Doktor ka rin pala dito? Napahinto ako sa aking paglalakad at hinarap siya. Natigilan naman ako dahil sa pagkamangha sa kanyang itsura. Mas gwapo pa pala siya sa malapitan. Napalunok naman akong bigla at umiwas ng tingin. Obvious ba? Kita mong naka-uniform ako, di ba? Hindi bagay sa'yo ang magsungit. Pumapangit ka. Anong sabi mo? Ako pangit? Tinuro ko pa ang sarili ko at tinaasan siya ng kilay. Wala akong sinasabing pangit ka. What I mean is, stop. Wag mo na akong susundan ha. Mas lalo lang akong nabubisit sa'yo. Tumalikod na ako at mabilis na naglakad palayo. Pero sinundan pa rin niya ako kaya huminto ulit ako at muli siyang hinarap na nakapamiwang. Bakit mo ba ako sinusundan ha, Dr. Antipatiko? Kita ko sa mukha niya ang pagtataka at ngumisi pa ito. Ako? Antipatiko? Oo, ikaw nga. Sino pa ba? Ha? Sino kaya sa ating dalawa? At saka hindi kita sinusundan. Ayon ang men's room. Doon ako papunta kasi kanina pa tumitigas itong kamote ko. What? Anong kamote ang sinasabi mo? This. Turo niya sa ibabang bahagi niya. Kaya nanlaki naman ang mata ko sa gulat. Napakabastos mo talaga. Hep, hindi ako bastos. Kanina pa kasi ako naiihi at ang lamig sa ER. Natural tatayo talaga to. Ang hirap maging lalaki, akala mo ba? Tinignan ko ulit ang ibabang bahagi niya. Oh my God, bakit ganun? Is that real? Tanong ko sa aking isipan. Mabilis akong tumalikod at lakad-takbo ang ginawa ko dahil pakiramdam ko lalagnatin ako sa nasaksihan ko. Hinihingal naman akong pumasok sa loob ng aking opisina at nilakasan pa maigi ang aircon ng opisina ko. Dahil ramdam ko ang pawis na tumutulo sa aking noo. Gosh, ano bang klaseng doktor siya? Nakakaasar, sigaw ko sa sarili ko at nagpapadyak pa ako. Naglalakad na ako palabas ng ospital para umuwi nang bigla namang nasira ang takong ng sapatos ko. Ano ba yan? Bakit ngayon ka pa nasira? Hinubad ko ang isang sapatos ko at naupo muna sa mahabang upuan sa may waiting area malapit sa entrance ng ospital. Napabuntong hininga ako at hawak pa rin ang sapatos ko. May problema ba?
Isang baritonong boses ang narinig ko kaya nilingon ko ito. Papalapit naman siya sa akin at halatang pauwi na rin. Napairap naman ako at humalukip-kip. You look problematic. Bakit ba palagi ka na lang sumusulpot? Siyempre, ospital to at dito ako nagtatrabaho. Sa dinami-daming doktor dito, ikaw pa ang parating nakikita kong pakalat-kalat. Ano bang nagawa ko sa'yo at parati mo na lang akong sinusungitan? Ay, hindi mo alam? Gusto mong isa-isahin ko sa'yo? Well, I'm sorry. Hindi ko sinasadya, okay? Hindi ko sinasadya yung nangyari. Sinamaan ko naman siya ng tingin at napadako ang tingin niya sa sapatos na hawak-hawak ko. Kaya pala problemado ka. Give me your shoes. Inilahad pa niya ang kanyang kamay para kunin ang sapatos ko. Anong gagawin mo? Siyempre aayusin ko. Alangan isusuot ko. Pilosopo ka talaga. Common sense kasi doktora. Umirap naman ako at ibinigay sa kanya ang sapatos. The other one. Bakit? Yan lang namang isa ang may sira. Basta, tanggalin mo na yung isang sapatos mo. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod. Nagulat naman ako sa sunod niyang ginawa. Tinanggal niya pareho ang takong ng sapatos ko at iniabot sa akin. Anong ginawa mo? Singhal ko sa kanya dahil sa sobrang inis. Pinantay ko lang yung sapatos mo para solve na ang problema mo. Sa tingin mo ba natuwa ako sa ginawa mo? At sa tingin mo rin ba makakauwi ka ng paika-ika kasi hindi pantay ang sapatos mo? Imbis na magpasalamat ka, sinusungitan mo pa ako. Magkaiba talaga kayo ni Silly. Natigilan naman siya sa kanyang sunod na sasabihin at bigla itong sumeryoso. Sige, mauuna na ako. Ingat ka na lang pag-uwi. Matapos niyang sabihin iyon ay umalis na rin siya at ako'y nanatili pa ring nakaupo at tinitigan ang sapatos ko. Anong nangyari sa kanya? Magkaiba raw kami nino? Tanong ko sa aking sarili. Ipinagkibit balikat ko na lang ito at isinuot na ang aking sapatos at lumabas na ng ospital. Nandito ako ngayon sa garden at umiinom ng beer. Hindi muna ako umuwi sa kondo ko ngayon dahil dinalaw ko ang mga magulang ko dito sa bahay. Matagal ko na rin kasi sila hindi napupuntahan dito. Simula nang lumipat uli ako sa condo unit ko. Napatingala naman ako nang tapikin ni Papa ang aking balikat at umupo sa aking tabi. Hindi ka ba makatulog anak? Tanong sa akin ni Papa at nagbukas ng kanyang beer in can at ininom. Nagpapaantok lang ako pa. Pareho kaming nakatingin ni Papa sa liwanag ng buwan. Kay gandang pagmasdan, parang si Celestine ang gandang pagmasdan ng kanyang maamong mukha. Kailanman ay hindi ko ito pinagsawaang titigan. Bigla kong naalala ang kamukha ni Celestine. Magkamukha talaga sila pero magkaiba ng ugali. Nakalimutan kong itanong sa kanya ang pangalan niya. And I'm sure hindi din naman niya sasabihin sa akin unless kung itatanong ko na lang sa mga nurse sa ER. Pa, tawag ko sa aking ama habang nakatingin pa rin ako sa buwan. Ano yun anak? Di ba matagal nyo nang kilala ang mama ni Celestine? Oo anak, pero ang mama mo matagal na silang magkaibigan ni Mama Celicia mo. Hindi pa kami mag-asawa ng mama mo noon. Bakit mo na itanong? Umayos naman ako sa aking pagkakaupo at tinitigan si Papa na ngayon ay seryoso ding nakatingin sa akin. Huminga muna ako ng malalim saka muling nagsalita. Pa, may nakita po kasi akong babae. Kamukhang kamukha ni Celestine. Kita ko naman sa mukha ng aking ama ang pagkagulat. Sigurado ka ba dyan, iho? Yes pa, kabisado ko ang mukha ng asawa ko. Kahit nakapikit, alam ko ang itsura niya. Saglit natigilan si Papa at wari ko'y nagtataka sa aking sinabi. Pa, wala ba kayong alam na may kakambal si Celestine? Iho, noong ipinanganak ni Mama Celicia mo si Celestine, nag-iisa lang talaga siya.
I'm just wondering pa. Mapagkakamalan mo nga silang kambal eh. Pagkasabi kong iyon ay sumimsim naman ako ng alak. Saan mo siya nakita, anak? Noong una sa beach. Remember noong nag-beach tayo nila Marco? Tumango naman si Papa. And then sa Southville Hospital naman siya ngayon nagtatrabaho. Lalong nanlaki ang mata ni Papa sa kanyang narinig. Maging ako noong una ay hindi rin talaga makapaniwala. Alam na ba yan ng Mama Celicia mo? Hindi pa po, Papa. Hindi ko muna pinaalam sa kanya. Baka kasi bigla siyang magpanik at pumunta sa ospital. Aalamin ko ang lahat-lahat sa kanya, Pa, kung sino ba talaga ang babaeng kamukha ni Celestine. O anak, may gwapo ba riyan sa plato mo at kanina mo pa yan tinititigan? Biro sa akin ni Mama Josa. Naiinis lang kasi ako, Mamo Josa eh. Pabagsak ko namang ibinaba ang kutsarang hawak ko. Dahilan ng pagkagulat nila Mamo Josa at Mamo Edna. Ano bang problema mong bata ka? Aatakihin ako sa puso sa'yo eh. Wika ni Mamo Edna. Sa nakikita kong itsura mong iyan, mukha kang bulaklak na walang dilig. Tawagan ko na ba si Christoph para diligan ka? Nanlaki naman ang aking mga mata dahil sa sinabi ni Mamo Josa. Mamo? Joke lang anak, bakit ba kasi bad mood ka? Meron kasing bastos na doktor doon sa pinapasukan kong ospital. Nakakaasar, napaka-antipatiko pa. Luis naman, mabibingi kami ni Mamo Edna mo dahil sa kasisigaw mo eh. Paano ba naman kasi nakakainis eh? Alam mo anak, dahil sa kagaganyan mo, baka bigla kang ma-inlove sa kanya. Naku Mamo Edna, yan ang malabong mangyari. Naku anak, dyan nagsimula ang nanay at tatay ko no? Matanong nga kita, anak, gwapo ba? Tumigil ka nga riyan Eduardo ah. Umiral na naman iyang kalandian mo. Hoy Diosdado, tinatanong ko lang naman itong anak natin. Napahilot naman ako sa aking sentido dahil sa dalawa kong inainahan. Yes, he's handsome pero antipatiko. O talaga anak? Nako Luis, ayun nga ang maganda sa lalaki, wild. Ikaw talaga Eduardo. Joke lang naman, napairap naman si Mamo Edna. Luis anak, tama ang Mamo Edna mo. Baka nga bigla kang ma-inlove dyan sa doktor na yan. Mamo, it will never happen. Saka isa pa, napag-isipan kong subukang mahalin si Christoph. Luis, wag mong subukan dahil iyan kusang nararamdaman yan. Dahil dadating ang panahon, hindi mo namamalayang mahal mo na pala siya. Natahimik ako sa sinabi ni Mamo Josa. Sana nga dumating na yung panahon na maibalik ko naman sa kanya ang pagmamahal na binibigay sa akin ni Christoph. Maraming salamat po, Dr. Miller. Naiiyak na wika sa akin ang ina ng bata. Naging successful ang isinagawa naming operasyon at ililipat na rin siya sa private room. Walang anuman po, Mrs. Obligasyon po naming iligtas ang anak nyo. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Siya nga po pala. Ano pong pangalan ng pedya na tumingin sa anak nyo? Si Doktora Alcantara po. Doktora Alcantara. Ulit ko sa kanyang sinabi. Sige po, Mrs. Mauuna na po ako. Salamat po ulit, Dr. Miller. Bago ako pumunta sa aking opisina ay pupuntahan ko muna si Jake dahil wala pa naman akong gagawin at kakatapos lang din ng surgery ko. Katulad ng nakasanayan ko, basta-basta na lang akong pumapasok sa opisina niya. Ganon din ang kay Marco. Muntik pa siyang masamid sa iniinom niyang tubig pagkakita sa akin. Ano ka ba, Wal? Nakakagulat ka naman. Singhal sa akin ni Jake. Umupo naman ako sa kanyang sofa at ipinatong ko naman ang aking paa sa center table. Hindi pa ba kayo sanay sa akin? Not unless kung may ginagawa kayong kaputputan sa loob ng opisina nyo. Hoy, Wal! Hindi ako nagkakalat ng mga tiyanak dito sa loob ng opisina ko, no?
Sino kaya sa atin ang palaging may tiyanak sa opisina? Noon yun, akala ko bawal, alagang vitamin S yan. Lanta na ata yan eh. May kamay ako, Jake. Akala ko ba ayaw mong gamitin yan kasi pakiramdam mo, nire-rape mo ang sarili mo. Tumahimik ka na nga dyan. Naiinis kong saad sa kanya at tumawa naman ito. So what brings you here? Umayos muna ako sa aking pagkakaupo at pinagsiklop ko ang aking mga kamay. Do you know Dr. Alcantara? Yes, naririnig ko palagi ang pangalan niya, lalo na sa mga lalaking nurse. Bentang-benta talaga siya. At saka siya yung maganda na taga-pediatric ward, yung kinukwento ko sa'yo. Kaso hindi ko pa siya namimit, naririnig ko lang sa kanila. Napaisip naman akong bigla sa sinabi ni Jake. Naalala ko naman ang sinabi sa akin ni Christoph na pediatrician ang girlfriend niya dito. Bakit Wal? Nakita mo na siya? Maganda ba talaga? Yes, tipid kong sagot at nakatitig pa rin ako sa kanya. What do you say about her? She looks like my wife. Kita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Lahat na lang ng nakikita mo kamukha ng asawa mo eh. Jake, siya yung nakita ko sa beach noong sinabi kong may nakita akong babae na kamukhang kamukha ni Celestine. Really? Wow, napakaliit naman ng mundo. Kapag nakita mo siya, Jake, talagang hindi ka rin maniniwala. Sigurado ka ba Wal na walang kakambal si Celestine? I asked my father about that. Isa lang daw ang lumabas at si Celestine yun. Pero sa sinabi mong yan na kamukhang kamukha niya ang asawa mo, talaga namang nakakapagtaka. Iyan din ang iniisip ko. Sandali pa kaming nanatili ni Jake sa kanyang opisina at pagkuway inaya ko naman siyang kumain ng tanghalian. Naglalakad kami ni Jake palabas na ng ospital nang bigla na lamang siyang napahinto sa paglalakad. Kaya napahinto na rin ako at tinitigan siya. Nagtaka naman ako dahil nakatulala lang siya na para bang may nakitang kakaiba. Kaya sinundan ko ang kanyang tingin. Nagulat naman ako sa aking nakita. Si Dr. Alcantara, kausap ang isang nurse sa di kalayuan sa amin. Katulad ni Jake, ganito ang naramdaman ko noon nang una ko siyang makita. Shit, Wal, you're right. Para nga talaga silang kambal. I told you, Jake. Kung hindi lang talaga natin alam na namatay si Celestine, mapagkakamala nating siya iyan. Mas lalo pa kaming natigilan nang papalapit ito sa aming kinaroroonan. Dr. Miller, tawag nito sa akin. Kaya naman napatinging bigla sa akin si Jake at nagtataka. Successful daw ang operasyon. Ah, yes. Thank you. That's all you can say? Kunot noon naman niya akong tinitigan. What do you mean? Lumapit ako sa kanya at bumulong. Date me. Ano? Dahil sa malakas niyang pagkakabigkas noon ay nagtinginan naman ang mga taong nakapaligid sa amin. Ganon din si Jake, nataka kaming tinitigan. Let's go, Jake! Tumalikod na ako at hindi ko na siya hinintay pang makapagsalita. Pero rinig ko ang pagsigaw niya sa aking pangalan. Aalamin ko kung sino ba talaga siya at bakit niya kamukha ang asawa ko. Bakit nakabusangot yata ang mahal ko? Nakangiting wika sa akin ni Christoph at kasalukuyang narito kami sa restaurant at hinihintay namin ang pagkaing in-order namin. Meron kasi akong kinaiinisang doktor eh. Sobrang nakakainis. Halata nga sa'yo love, baka naman inaasar ka lang niya. Hindi lang niya ako inaasar, binubisit pa niya ako sobrang bastos. Nakahalukip-kip naman ako at sa ibang direksyon nakatingin. Hayaan mo na siya kasi lalo lang masisira ang araw mo sa kanya. Hindi yun eh. Yayain ba naman akong makipag-date sa kanya? Ano ako, hello? Talaga? Oo, anong akala niya sa akin? Easy to get? Natahimik namang bigla si Christoph. Bakit natahimik ka, Christoph? May nasabi ba akong masama? Wala naman love.
Iniisip ko lang kasi na what if bigla kang mahulog sa kanya at siya ang mahalin mo imbis na ako. Hindi ko alam kung bakit bigla niya nasabi ang ganoong bagay. Hinawakan ko naman ang kamay niya na nakapatong sa lamesa at mataman akong tinitigan. Ikaw ang parating nasa tabi ko, Christoph. Hindi man maganda ang naging umpisa natin dahil sa kasunduan, hindi mo naman ako pinakitaan ng hindi magandang pakikitungo. Alam mo naman kung ano ang isasagot ko, di ba? Ngumiti ako sa kanya at marahang tumango. Kaya nag-decide akong bigyan ng chance ang sarili kong magmahal, and that is you. I'll try my very best para matutunan kong mahalin ka. Nakita ko namang nagliwanag ang mukha niya matapos kong sabihin ang mga katagang iyon. Tama sila Mamu. I should give him a chance. In fact, it's not hard to love him. He has everything, money and power. Marami ring mga kababaihan ang nagkakandara pa sa kanya at marami rin naman ang nagsasabi sa akin na ang swerte ko raw kasi ako ang nagustuhan ni Christoph. Pero hindi ko rin naman maintindihan ang sarili ko kung bakit hanggang ngayon ay hindi ko maibigay sa kanya ang pagmamahal na inasam nito. Pero ngayon handa na ako at naniniwala akong si Christoph ang lalaking mamahalin ko rin at alam kong mamahalin ako habang buhay. Bago siya umuwi ay hinatid muna ako nito sa bahay pagkatapos namin kumain sa labas. Hindi ka ba muna papasok? Wika ko sa kanya bago ako bumaba ng sasakyan. Hindi na love, gusto ko kasing makapagpahinga ka ng maaga. Okay, sige, ingat ka sa pagdadrive ah. Bababa na sana ako nang biglang hawakan niya ang aking braso at seryoso akong tinitigan. Bakit Christoph, may sasabihin ka pa ba? Imbis na sagutin ako ay niyakap naman niya ako ng mahigpit na ikinataka ko. Thank you, Luis. Kumalas naman ako sa pagkakayakap at hinarap siya. Thank you for what? For giving me a chance. Alam ko balang araw, makukuha ko rin ang puso mo. Ikaw ang babaeng gusto kong iharap sa altar, Luis. Napangiti naman ako at hinaplos ang kanyang pisngi. I should be the one to say thank you. Napadako naman ang tingin niya sa aking mga labi. Napalunok akong bigla at kinabahan. Siya na ba ang magiging first kiss ko? Hindi pa ako ready. Anong gagawin ko? Itutulak ko ba siya? Mga tanong sa aking isipan. Papalapit na ng papalapit ang mukha niya sa aking mukha. Napapikit na lang ako ng mariin at hinintay na lang lumapat ang kanyang labi sa akin. Ngunit pagmulat ko ay nakangiting Christoph ang nasilayan ko. Malapit sa aking mukha. Namula naman akong bigla at baka isipin niya ay gusto kong mahalikan niya. Hinalikan na lang niya ako sa aking noo at pagkuway hinalikan ang aking kamay. You should get inside, it's getting late. Ha? Sige. Nauutal kong sagot sa kanya. Bumaba na ako ng sasakyan at hinintay mo na siyang makaalis bago ako pumasok ng bahay. Grabe Marco, you wouldn't believe this. Wika ni Jake habang papasok kami sa loob ng aking opisina. Umupo ako sa mahabang sofa at ipinatong ko naman ang aking paa sa center table at sila Marco at Jake naman ay kaharap ko na naupo. Kamukhang kamukha niya talaga si Celestine. Walang naalis, para nga siyang biglang nabuhay eh. Bigla namang bumaling ang tingin ni Marco sa akin at ako na may tinititigan ang litrato ni Celestine sa aking cellphone. Habang tinititigan ko si Luis, si Celestine ang nakikita ko. Paanong nangyaring may kamukha si Celestine? Gayong wala naman pala itong kakambal. Dahil sa malalim kong pag-iisip, hindi ko na malayang kanina pa pala ko kinakausap ng dalawa. Wal, are you with us? Tanong sa akin ni Jake na nakakunot pa ang noo. I'm sorry. Iniisip mo na naman ba si Doktora Alcantara? Napabuntong hininga na lang ako.
So what's your plan gayong alam mo na may kamukha si Celestine? I want to know about her. Everything. How? Ikaw na nga ang nagsabi na parati kanyang tinatarayan. Anong gagawin mo? Kukuha ka ng private investigator para malaman ang tungkol sa kanya? Seryosong sabi naman sa akin ni Marco. Naikwento ko na rin kasi sa kanya na magkaiba sila ng pag-uugali ni Celestine. Kahit na iisa lang ang mukha nila. I'm going out with her. What? Sabay pa nilang tanong sa akin, nagulat na gulat. Wait, Wal. You mean, i-date mo si Dr. Alcantara, tama ba? Yes, Jake. But Wal, she's not Celestine. Magkaiba sila ng katauhan. Gusto ko lang naman malaman ang tungkol sa kanya eh. Pero may boyfriend na siya, Wal. Natahimik naman ako sa sinabi ni Jake. And her boyfriend is Christoph. At siya rin ang kinwento noong minsan sa akin ni Christoph na may girlfriend siya dito na pediatrician. Ayun yung madalas kong naririnig sa mga nurse dito na ang pinagpapantasyahan nila ay may boyfriend na at si Christoph Jimenez yun, Wal. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nadismaya. Hindi naman siya si Celestine pero bakit apektado ako nang malaman kong may boyfriend ito? Siguro hindi pa talaga ako nakaka-move on kay Celestine. Nandito kami ni Jake sa bar ni Rocco ngayon. At tulad ng dati, wala pa rin si Rocco at kasalukuyang nasa Isla Monte Alegre pa rin. Pinoproblema mo pa rin ba yung kamukha ng asawa mo? Tumuga muna ako ng alak bago sagutin si Jake. Pakiramdam ko tuloy siya ang asawa ko. Wal, matagal nang patay si Celestine. Magkamukha man sila pero magkaiba naman ang katauhan. Tama, she is not Celestine and she will never be Celestine. Hindi ko alam kung nakailang bote ako ng beer at medyo nakakaramdam na rin ako ng pagkahilo pero sige pa rin ang inom ko. Natigil lang ako nang kunin na ni Jake ang huling bote ko ng beer. Let's go, Wal, lasing ka na eh. Ihahatid na kita sa kondo mo. Inalalayan naman ako ni Jake na makapasok ng aking sasakyan at siya na rin mismo ang nag-drive. Nakasanda lang ang ulo ko sa salamin ng bintana ko at nakatingin sa aming dinaraanan. Jake, ihatid mo na lang ako sa bahay nila Celestine. Are you okay, Wal? Tumango lang ako sa kanya nang hindi man lang siya tinitingnan. Nang makarating na kami sa bahay nila Celestine, ay kaagad naman kaming pinapasok ni Mama Celicia. Ay, Diyos ko kang bata ka. Ano bang nangyayari sa iyo? Tanong ni Mama Celicia habang akay-akay ako paupo sa sofa. I'm okay, Ma. Nakainom lang po ng kaunti. Anong konti lang, nalasing ka kaya? Pagkuway, binalingan naman ni Mama Celicia si Jake. Iho, anong nangyari dito kay Walis? May problema ba siya? Mas mabuti pa pong siya na lang ang tanungin nyo. Sige iho, magpahinga ka na rin. Doon ka na lang muna sa kwarto ni Clarence. Total, nasa out of town naman siya ngayon. Sige po, Tita Celicia. Inalalayan ako ni Mama papunta sa kwarto ni Celestine at inihiga. Hinubad niya ang aking sapatos at saglit na naupo sa gilid ng kama. Alam ko iho na namimiss mo na ang asawa mo. Ganon din naman kami. Marahang hinawakan ni Mama ang kamay ko bago siya lumabas ng kwarto. Kinuha ko naman ang isang unan at mahigpit na niyakap. Naaamoy ko pa rin ang natural na amoy ni Celestine. Sa puntong iyon, tahimik akong umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang unan. I miss you so much, baby. Mahinang wika ko sa pagitan ng aking pag-iyak. Katulad ng dati, ginawa kong busy ang sarili ko. Trabaho, bahay at 2 beses kada linggo na ako pumupunta sa punto din Celestine. Ayoko na muna masyadong mag-isip, lalo na kapag nakikita ako sa paligid si Dr. Alcantara. Maaga akong pumasok sa ospital dahil may nakaschedule akong surgery ngayon.
Tanging ako lang ang tao sa elevator dahil masyado pang maaga at wala pang mga nurse na pumapasok. Maya-maya ay biglang huminto ang elevator sa 3rd floor at bumungad sa akin si Luis. Pareho pa kaming nagulat at pagkuway pumasok na rin siya at pumesto sa may likuran. "Anong floor ka?" tanong ko sa kanya pagkasara ng elevator. 15th floor, tipid niyang sagot. "Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo?" Hinarap ko naman siya at sumandal ako sa dingding. Kita ko sa mukha niya ang pagkagulat. "Are you crazy, Dr. Miller? Hindi naman siguro masama na makipag-date sa'yo, di ba? And it's just a friendly date." "Excuse me, hindi ako nakikipag-date sa katulad mong antipatiko at bastos." Sabay irap pa nito sa akin. Pero Maginoo naman ako. Ngumisi naman ako sa kanya na lalong ikinainis niya. "For your information, may fiancé na ako at hindi ako makikipag-date sa'yo." "Who's your fiancé? Christoph?" Nanlaki naman ang mata niya sa aking sinabi. "How did you know?" "It's not important." Sabay talikod ko at saktong bumukas na ang elevator sa 12th floor. Bago ako lumabas ay hinarap ko muna siya at tumingin sa bandang dibdib niya. "Change your clothes dahil masyadong sexy ang suot mong bra." Pagkatapos kong sabihin iyon ay lumabas na kaagad ako ng elevator at narinig ko pa itong sumigaw. "Bastos ka talaga, bisit." "Wal." Napalingon ako nang tawagin ako ni Jake. "O Jake, hindi ka pumasok?" Hindi kasi ito naka-uniforme at naka-ripped jeans at white t-shirt lang ang suot nito. "Hindi muna ako pumasok ngayon. Nagtatampo na sila mama. Hindi ko man lang daw sila dinadalaw." "Baka naman iba ang dadalawin mo ah." Biro ko kay Jake. "Sira, edi pinumpyang ako ni April. Ngayon ka ba pupunta sa kanila?" "Oo Wal, may kinuha lang ako saglit sa opisina ko." "Ikaw dapat ginamit mo na yung kamote mo. Wag puro palad, kawawa naman yan, nilulumot na." "Pwede ba Jake, lumayas-layas ka na nga sa harapan ko. Baka ikaw ang mapompyang ko eh." "Mr. 9 inches." Sabay pa kami ni Jake na palingon sa kung sino ang tumawag. Nanlaki pa ang mata namin sa papalapit na si Doktora Alcantara na nanlilisik ang mga mata sa galit. "Hoy Mr. 9 inches, kahit kailan talaga, napakabastos mo no?" Humagalpak naman ng tawa si Jake sa aking tabi at sinamaan ko ito ng tingin. "Doktora Alcantara, paano mo nga pala nalaman na 9 inches itong si Dr. Miller? Nakita mo na ba?" Nakakalokong tanong ni Jake. Ha? Ano kasi? Grabe ka Wal, pinakita mo na kay doktora?" "Tumahimik ka nga dyan, Jake. Gusto mong lagyan ko ng anesthesia yung bibig mo? Masyadong pasmado eh." Inirapan ko naman siya at hinarap si Doktora Alcantara. "What is it, Doktora Alcantara?" "Ikaw," duro nito sa akin, "kahit kailan talaga ang bastos mo." "Anong bastos roon? Buti nga sinabi ko sa'yo nakita yang bra mo eh." Napaawang naman ang kanyang mga labi at gulat kaming tinitigan. Hinagod ko naman siya ng tingin at pansin ko na nakapagpalit na siya ng damit. "Antipatiko ka talaga, Doktora Alcantara. Sa susunod, huwag ka nang magsusuot ng see-through. Saka you should be thankful kasi ako ang nagsabi sa'yo." "So gusto mong magpasalamat pa ako sa'yo?" "Never. Hindi sa isang bastos na katulad mo." Sabay talikod niya at mabilis na naglakad palayo. "Grabe ang galit sa'yo Wala." Naiiling na wika ni Jake. Opposite siya ni Celestine. Masyadong palaban naman si Doktora Alcantara. Sambit ko habang nakatanaw sa papalayong si Doktora. Nakahalukip-kip ako at kunot ang noo ko habang nasa tapat ng elevator at nag-aantay. Naiinis ako dahil sa antipatikong doktor na yun, pero naisip ko rin namang tama siya. Saka isa pa, hindi dapat ako magalit dahil may point din naman siya.
Hindi ko na kasi napansin ang suot ko dahil sa pagmamadali ko. Napahiya lang siguro ako kaya nagalit ako sa kanya. Kawawa naman pala si Dr. Miller, no? Narinig kong sabi ng isang nurse sa kasama niya kaya nabaling ang atensyon ko sa kanila. Oo nga hanggang ngayon hindi pa rin siya makamove on sa asawa niya. Sayang nga lang hindi sila nagkaroon ng anak. Sabi nila ang ganda raw ng asawa ni Dr. Miller. Ayun nga lang nagkaroon ng sakit. Yung asawa nga lang niya ang nakapagpabago sa kanya Sobrang babaero kasi ni Dr. Miller noon. Nagbago lang nang makilala niya ang asawa niya. Kaso nga lang, hindi na siya katulad noong dati na masayahin at palabiro. Nakakamiss ang dating Dr. Miller. Tulala akong pumasok sa aking opisina at naupo sa aking swivel chair. Hindi ko alam na may mabigat palang pinagdadaanan si Dr. Miller. Parang kung anong may tumusok sa aking puso. Nakaramdam ako ng guilt bigla. Sa kabila ng pagiging pervert niya ay malungkot din pala ang buhay nito. Bigla akong napaisip, masyado na ba akong nagiging harsh sa kanya? Late na ako natapos sa duty ko dahil marami ring naging pasyente sa araw na ito. Kanina pa tumatawag sa akin si Christoph pero hindi ko naman masagot dahil naging abala rin ako maghapon. Tatawagan ko na sana si Christoph nang makita ko naman siya nakausap si Dr. Miller sa waiting area nitong ospital. Magkakilala pala talaga sila. Tanong ko sa aking sarili. Hindi muna ako lumapit sa kanila at nagtago sa pagitan ng mga pader. Tinitigan ko naman si Dr. Miller habang kausap niya si Christoph. Nakangiti siya pero malungkot naman ang mga mata niya. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin ito. Doon lang ako lumapit nang makaalis na si Dr. Miller. Oh, hi love! Nakangiting salubong sa akin ni Christoph at hinalikan ako sa pisngi. Paano mo nalamang nandito pa ako? Tumawag kasi ako kay Mamo Josa kanina. Tinanong ko kung nakauwi ka na. Sabi niya wala ka pa raw kaya nagbakasakali ako na nandito ka pa. Sorry Christoph hindi ko nasasagot iyong mga tawag mo. Marami rin kasing pasyente kanina Okay lang love, basta ikaw. Nangingiting wika niya sa akin. Lola na kami ng sasakyan nang tanungin ko si Christoph tungkol kay Dr. Miller. Christoph, paano mo pala nakilala si Dr. Miller? Naalala mo yung time na may nabangga ako? Siya yung gumamot sa nabangga ko. Mabait siyang doktor. Ayun nga lang, namatayan siya ng asawa. Bakit daw? I don't know, hindi niya sinabi Kaya siguro hanggang ngayon single pa rin siya dahil hindi pa niya makalimutan ang asawa niya. Mataman lang akong nakikinig kay Christoph at pagkuway nalungkot. Pero ang sabi niya, may nakita daw siyang kamukhang-kamukha ng asawa niya. Talaga? Yes love, siguro sila talaga yung destiny at pinadala siya para kay Dr. Miller. Hindi kaya kakambal ng asawa niya yon? Wala naman daw kambal ang asawa niya and he's sure of that. Bigla namang pumasok sa isip ko ang una naming pagtatagpo, kung bakit ganoon na lamang ang first impression niya sa akin at klase ng mga titig niya sa tuwing magkikita kami. Napailing na lang ako. No, mali ang iniisip ko. Hindi naman siguro. Napapikit ako ng mariin habang nakasandal ang ulo ko sa salamin ng bintana at malakas na bumuntong hininga. May problema ba, love? Napatingin naman ako bigla kay Christoph. Wala naman, medyo napagod lang kasi ako. Tumango lamang siya at ngumiti sa akin bago binaling ulit ang tingin niya sa kalsada.